Ayan. Ayan, nasa amin na ulit. Woo! Hey! Kilalang magaling Puking, kilalang magaling ha. pagdating sa ring. Ano, kwento natin to, kwento Abo, natin. Puking na, kwento ha. Galing sa akin yung motor, ito yung may Shopman na, yung harap wala nang Shopman ha. Pinalitan nila ng goma. May Shopman, baka napapanood yun. Yan. Shopman. Ito lang. Bali binenta ko to sa medyo bagets na Navy, no? Shout out sa bagets na Navy. Na putya pinabomba sa bata. Tapos namatay. Nung namatay siya, dinala sa shop. Sa may Subic. Tapos hindi nila mapaandar, tinanggalan ng spark plug. Nung pinalitan ng spark plug, bali-baliktad na yung coil, yung spark plug cap. So pumuputok, dalawang cylinder lang. Tapos niran nila, subukan nila paandarin. Sabi ko, nag-video call sa akin yung bago may-ari. Binibidyo niya yung motor habang maandar, ang putik. Bumabiyahe umaandar talaga. Sabi ko, sasabog yung makina niyan. Ayun nga, after 2 days nag-message, sumabog yung makina, ang putik. Yan, pumutok dito. Lumabas yung Conrad dito. Pinandar ba naman ang pinandar na baliktad yung ano. Ayun, so ganyan nga nangyari, no. Bumili yung ano ba nangyari? Nag-swap kami, kinuha ko ulit yung motor. Tapos pinalitan ko siya ng KTM na 200cc. Tapos kami na umaskaso na itong makina. Kaso wala nga kaming pamalit. Nakakuha kami sa Tanay ba? Taytay Rizal. Nakakuha kami ng makina. Sabi nila sila magbubuo. So pinadala namin yung makina. Tapos medyo maraming naging issue. Kaya nakapag-decide kami na pull out na lang. Dito na lang gagawin. Ang nangyari naman, nung sinoli na yung mga pyesa, iba na yung transmission na kinabit. Kasi nga naman, ito, kwento ko lang din sa mga mekaniko, no. Kasi kabisado niya daw yung makina ng R1. E di, tinanggal transmission, pinag-iwalay ba naman yung mga gear at sinabog lang sa sahig. Tapos kumuha ng isang makina, sinabog din sa sahig. Tapos inassemble. Tapos, hindi tinaklob ba? Basta inassemble lang, nilagay dyan. Tapos nung kinuha ko na, iba na yung gear, hindi pumapasok yung gear, ang puti. Yung gear mismo yung gear na dulo, kung nagme-mekaniko kayo, nandun banda yun. Yung gear sa dulo, ayaw niyang sumut. So kumuha ko na ibang gear na sa ibang model, pumasok. Ang problema yung neutral. Yung neutral ayaw. Ang hirap explain kasi nakasara nalalaglag yung pag neutral, tumatama sa kabilaan Bale pag naka side stand walang tunog, pag diniretso mo yung motor tutunog kasi gumagalaw siya gumagalaw sa loob Sigunyal, inasikaso namin, pinamasin namin yun. Gasket, original gasket, hindi yan yung ano bang tawag doon, asbestos. Set ng piston rings, valve seal nagpalit, valve lapping, tapos carb, gasikaso ng carb. Yun yung malaking radiator. Tapos ito na, nagmadali yung tropa kasi hindi ko masikaso, nasa Bulacan na to nasa pinsan ko na to. Binenta ngayon ng tropa doon sa taga saan ba yun? Taga Rizal din yata, taga Taytay naman. So binili ng taga Taytay, tapos dinala sa isang shop sa Las Piñas. Nang problema sila dito sa pag-trace na itong, kasi nag-harness kami dito Nang problema sa pag-trace nung pag-start, hindi nila mapaandar. Sabi ko, ang gusto kasi mangyari, papalitan ulit ng harness tsaka ng CDI.
ginagamit to, okay na okay to eh. May mga video to eh. Tinakbo ko pa ng 220 to eh. Yun nga no, sabi ko dito na lang matulungan siya. Kasi kesa gagastos ng malaki eh. Kaya ayun, nandito na ngayon yung motor, nasikaso na yung sa switch. Kasi yun lang naman yung naging kulang na ito eh. Minadali kasi rin ng tropa kasi kailangan na rin ng pera. Binenta niya ng as is. Ayan, nasikaso namin ngayon. Okay naman to, napaandar na eh. Yun na nga lang yung sa neutral. Bali kakalasin ko lang sa may clutch banda. Makikita naman dito yun, dudukutin. Papakita ko na lang din kasi baka may mga mekanikong nangangailangan din ng ganong tulong no. Baka yung setup na ganun makatulong sa kanila. Ito, may problema na naman ako. Ngayon, kumakabis ng hindi. Ano yung neutral? Sira pa kasi yung neutral light, neutral switch na ito. Ngayon, kumakabis naman yung Bendix ang pusa. Okay to eh. Yun eh. Low ba? Ayun na yung battery. Palit ako ng Bendix tsaka ng sino ba yun? Bearing. Tapos may problema dito. Pucha, mukhang singaw dito. Susukatan ko ulit ng valve clearance. May singaw dito sa 1. Tapos yun nga, tumutok-tok yung sa sa may transmission. Ang putik. Nakakuha tayo ng transmission. Ito yung sa clutch na. Tapos parte rin to ng transmission. Bali ito yung para sa first gear tsaka second gear. Tama ba? First tsaka second. Yan. Mamaya mapakita ko kung paano siya gumagana. Tapos ayun yung shifter dito sa ilalim. Bali ito lang pinalitan natin. Ang problema po ng teteng, karoon pa rin ng problema sa pyesa. Nawala kasi yung ganito niya eh. Ito yung bearing kasi nahuhugot siya. Iwa-iwalay. Nagka-problema na nga sa unang kinunan ng pyesa. Sa pangalawang kinunan nagka-problema ang putik. Ito mong bearing na to. Bearing pa rin naman yun. Kasi umiikot yun. Iniikutan eh. Kung medyo may kaalaman kayo sa bearing stress, no? Bearing stress. Bearing siya. Hindi yung mga ganun. Hindi lang ganito yung bearing. Inisip yung bearing, mga ganito lang. Mga ganito bearing. Kahit ito bearing din to eh. Mga nandito eh. Bearing yan. So ayan no. Nawala yung ganito. Ito tsaka yung spacer ang po. Ito sa akin na naman to. Buti na lang din. Ito yung kumasya dito kasi dalawang klase yan eh. Yung 98 tsaka 2000 magkaiba pala. Bale yung 98 iba to eh. Parang kulang ng may video na rin ako dati nun eh, na pinag-match ko kasi ngayon ako ang transmission iba, hindi tumama pag sinot mo siya dyan tapos ilalagay mo to dito, putya ayaw kumagat. Iba pala yung ipin na ito. Ayun, buti ito pumasok ng putik. Yung problema ko na lang itong spacer dito, parang washer yata yun nandito na spacer niya para hindi magtama ito tsaka ito. Busit. Nawala eh. Nak tsaka. Ayun, pwede na assemble to. Test na namin, kinabit na namin, tapos pinaikot. Wala naman tunog. Itatry ko ngayon na ikabit yung mga tinidor niya. Yung shifter, may shift na nakahook doon dito, tapos ipit ka na ganyan. Try ko muna ikabit lahat to, saka ako pa ikutin, malaman kung mag-iingay pa rin ang picture.
Sorry, di ako napag-video. Yan, nakakuha tayo nung transmission nga. No? Maalala ko na video ko yun. Ibang araw na kasi ito ngayon eh. Yan, good shit. Wala nang tunog. Yan, tutunog na ganyan. Siyempre yung kumakalog yung nagtatama yung gear. Pero ito wala ano. Ayos. Pwede na natin isampa ang putik. Bag clearance nga pala na ito, hindi ko na ginalaw kasi within spec pa naman. Yung intake 18, yung exhaust 23. Tapos may isa dito 25, isang piraso lang 25. Pasok pa rin naman. The rest 23 talaga tsaka 18. Galing nga eh. Good shit. Yan. Ayan oh. Nakapagpalit na tayo transmission tsaka yung mga piyesang kinailangan doon, nadagdagan na yung gear, nakapagsali ng langis tsaka ng coolant. Napandar ko na rin. Ito bibidyoan ko na lang. Napandar na rin. Pakita ko lang yung setup. Rectifier, parehas nung rectifier ko, ganyan din. CDI na ano, ito hindi na nagamit tong mga wire na to kaya nakaganyan. Siguro puputulin na lang o kaya hugutin. Ayan, lithium. Kagaya nung sa motor ko, yung motor ko naka lithium. Natin baka mamaya wala nang gas eh. Ako lang ang under niya ngayon. So ayun, inaantay na lang yung tangke para ma-road test. Kasi yung pump is set up ko mamaya. Yung temperature gauge kailangan ng ground papunta dun sa radiator. Yun yung hindi na ilagay. Pero meron namang spare dun sa harap. Babatakin ko lang, lagay ko lang sa ano tawag dito, radiator. Mga preno i-set up kasi parang nangangapit yung preno. Tapos all goods na to. Yan ang all goods.